Words are very powerful. Kaya nga pati ang description sa Panginoong Jesus is the Word that became flesh. Words that we hear can give us hope or can take away our hope. Pwede tayong masiraan ng loob o lakasan ng loob dahil sa mga nadidinig natin. What kind of words do we hear? At ano ang mga epekto niyan sa ating espiritu, sa ating emosyon, sa ating buong pagkatao? Get a second, a positive opinion. Yan ang ating pag-aaral ngayon sa napakaraming nakukuhang negative opinions. Dear God, we thank you because you are positive, you are loving, and you are our hope. We ask you to speak to us powerfully in a way that will encourage, empower us. Heal us, O God. At nawangan yung mga salita ay maging pagkain ng aming kaluluwa, kagalingan, lakas, comfort. At ang dalangin namin, Panginoon, kami po inyong pagpalain, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Gawin niyo kami karapat-dapat tumanggap dahil sa pagmamahal niyo sa amin, hindi dahil deserving kami. Cleanse us, lead us, empower us. In the name of Jesus, your Son, our Savior and our friend, we pray with thanksgiving. Amen. Get a second and make sure it is a positive opinion. Parang madalas sa ginagamit ang terminology na yan sa medical interests. Pagka merong nagbigay sa iyo ng doktor na hatol o payo at nalulungkot ka, hindi ka nasisiyahan, parang nakakatakot ang sinabi ng doktor sa iyo, sasabihin ng iba, get a second opinion. Pag sinabi ng doktor sa iyo, magpa-opera ka agad, o kailangan mo ng amputation, o kailangan mo ng heart transplant, o brain transplant, nade-depress ka. Sasabihin ng iba sa iyo, get a second opinion. Mark 5:21-23. As he, meaning Jesus, stood on the shore, a large crowd gathered around him. The person in charge of the Jewish meeting place was also there. His name was Jairus. And when he saw Jesus, he went over to him. He knelt at Jesus' feet and started begging him for help. He said, "My daughter is about to die. Please come and touch her so she will get well and live." Nung mga unang panahon, and until very recently, dying was a very slow process. Kaya may tinatawag ang mga lola natin na naghihingalo. Kasi kung ang tao ay may sakit, wala namang nakukuhang enough medical attention at kahit na mayaman ka, yung available medical knowledge and technology during those times is very limited. Therefore, inaantay mo na lang mamatay ka. Yung matalo ng sakit yung katawan mo at matagal yun, nangangayayat ka, kung ano nangyayari sa'yo. Kaya nung araw, maraming bangkay, nakakatakot. Tapos hindi pa minimake pa ng bangkay nun. So talaga nakakatakot ang itsura, at saka namamatay sa hirap, sa sakit na, palos butot balat na lang yung nangyayari. Not like today. Meron pa mga pain management, may palliative care, etc., etc. This was the case of this young girl who was dying. At napaka-desperado ng tatay niya, who was a high-ranking official in the community. At bilang high-ranking official, malaki ang kanyang reputasyon na pwedeng masira pag nakita ng mga tao siya'y lumalapit kay Jesus, who at that time was not officially recognized by the religious system. Parang kolorum si Jesus noon. From the outside, hindi siya accepted ng system. But Jairus knelt at his feet, pleading for his daughter who was about to die. So here you have a dying daughter and a father who was eager to save that precious life. Mark 5:24, Jesus went with Jairus. Many people followed along and kept crowding around. While Jesus was still speaking, some men came from Jairus' home and said, "Your daughter has died. Why bother the teacher anymore?" So ang Panginoong Hesus ay willing na umalis doon sa kanyang kinakalagyang lugar na napakaraming taong nakapaligid sa kanya para sumama kay Jairus, puntahan yung batang pasyente na dahil hindi naman makakapunta sa kanya yung bata dahil nakaratay nga sa karamdaman.
Pero nung papapunta na sila sa bahay ni Jairus, sinalubong sila ng mga messengers from the same house. Mayaman siya, so marami silang mga katulong, maraming mga sumasama sa kanilang buhay. At yun ang pumunta para siya sunduin. At nung makitang isinasama niya si Jesus sa bahay niya, sabi, huwag mo nang abalahin pa ang guro. Patay na ang bata. So Jesus was speaking and the messengers butt in and speak also. It was very clear that Jesus was speaking when the messengers began to talk. So nagkaroon ng dalawang message. Message na sinasabi ni Lord at message na sinasabi ng mga galing sa kanyang bahay. At ang message nga, bad news. Patay na ang bata. Ang prescription nila, huwag nang abalahin pa ang teacher na si Jesus dahil wala nang mangyayari dahil patay na. That was a first opinion. Patay na. Don't go anymore. Don't go for it. Mark 5:36, Jesus heard what they said, and he said to Jairus, don't worry, just have faith. Jesus gives a second opinion. So it was really a clash of opinions. And here, Jesus supersedes the bad news messengers with his good news, sabi niya, just have faith. Mark 5:37 to 39. Jesus did not let anyone go with him except Peter and the two brothers, James and John. They went home with Jairus and saw the people crying and making a lot of noise. Then Jesus went inside and said to them, why are you crying and carrying on like this? The child isn't dead. She is just asleep. A second opinion on the situation of the child. Sabi nung first opinion, dead na. Huwag nang abalahin ng teacher. Then Jesus gives a second opinion, have hope. Pwede akong abalahin, let's go. And now he gives a final, big second opinion, the child is not dead. Jesus here overturns the bad news with good news. Sa palagay nyo, alin ang mas gustong pakinggan ng tatay? Alin ang mas musika sa kanyang tainga? Mark 5:40 to 42. But the people laughed at him. Pinagtawanan si Jesus nung sinabi niyang hindi pa patay ang bata, siya'y natutulog. Yun kasi ang talinghagang salita ni Jesus madalas gamitin sa taong sa tingin natin ay patay na. Ang sinasabi niya, sleeping. Kasi alam ni Jesus yung kung saan nagpupunta ang namatay, alam niya kung ano ang mangyayari. So ang tawag niya doon sa namatay, sleeping. At ang sleeping, gumigising at bumabangon muli. Kaya lang sa kabilang buhay. Hindi sa buhay na ito. Pero sa tingin ni Jesus, yun ay tulog. Dahil hindi naiintindihan ng mga taong ibig niya sabihin, siya'y pinagtawanan. At di ba't ganyan madalas? Yung hindi nakakaunawa, yun ang mabilis tumawa. Yun ang mabilis mang insulto, yun ang mabilis mang libak. Kasi sa kanila, hindi nila naintindihan could only be wrong. After Jesus had sent them out, all out of the house. So yun ang napala nila, pinalaya sila. Lumabas kayo, mga hindi naniniwala. Parang sinasabi nung kumisan, sabi nila, walang kokontra. No? Mga kontrabida, maglabasan kayo. He took the girl's father and mother and his 3 disciples and went where she was. He took the 12-year-old girl by the hand and said, Talita, kum, which means, little girl, get up. The girl got right up and started walking around. Everyone was greatly surprised. So certified dead na yung bata kaya nag-iiyakan na nga yung mga tao doon sa bahay. Pero sabi niya, hindi siya patay, siya natutulog, pinagtawanan siya. Sabi niya, maglabasan kayo, mga mahilig tumawa. Alam niyo, yung mga mahilig tumawa sa himala ng Panginoon, pag maghihimala na siya, puwera sila. Napapalabas, hindi kasali. Hindi nila nalalaman ang mga magagandang bagay dahil disqualified sila because of their judgmental spirit. Look at the first opinions that so far we have heard. The girl is dead. Don't bother. And then weep because the child is dead. And then laugh at and trivialize the good words of Jesus. These were all first opinions coming from the other side. We hear many of similar negative opinions. Lalo sa medical field. Madidinig mo. Sinusuri ka.
malignant. Di ba ayaw mong marinig yan? Ang sakit sa tenga. Nakakalungkot, nakakadepress. Kailangan mo ng surgery. Surgery? Baka pwede naman pong ipa-therapy na lang muna ito. No, kailangan mo ng transplant. Naku, laki ng gastos. Mabubuhay ba ako? Magigising ba ako pagkatapos kong patulugin ako sa hospital? Lalo pag narinig mo yung hopeless na to, terminal case. Wala nang gumagaling mula rito. At lalo na't sinabihan kang, mahaba na ang 6 months. Yung mga first opinions na nakakasira ng loob, nakakalungkot. And according to studies, yung mga pasyente na nanasabihan nito, bilis-bilis na lumalala dahil nade-depress, nalulungkot, natatakot, and all the negative emotions that come with this reading and interpretation affect them negatively. Nagiging negative ang effect. Many other areas of life where pessimism rules and you can get first opinions, psychological and emotional life natin. You could be diagnosed as a wreck, a total wreck. Wasak-wasak, gutay-gutay ka na. Mga personal lives natin, you could be called by someone a loser. In the intellectual field, some people could give you an opinion, bobo ka. Mababa ang IQ mo, hindi mo kaya ito. And professionally, we can call some people failures. You are a failure. And spiritually, you could be called sinful. You could be called a hopeless angel of darkness. Pag nadidinig natin yan at hindi natin sinasabing ang mga first medical opinions are wrong or automatically wrong. Pero gano'ng karaming first opinion na ganyan ang nabaligtad dahil yung pasyente naghanap ng second opinion. Kasi siyempre, pag nagpunta ka sa surgeon, ako mismo, there was a time, itong aking maliit na daliri, itong aking hinliliit, hindi ko mailiko. Di ba? Dapat lumiliko. Ito, ayaw lumiko, diretso. Nagpunta ako sa finger surgeon. Malaking pagkakamali ko na nagpunta ako sa finger surgeon. Dahil siyempre, surgeon siya, sa palagay nyo, ano kanya ipapayo? Surgery. Pangalan nga niya, surgeon eh. Kahit nga may syphilis, surgery pa rin sasabihin niya. Dahil ang surgeon mahilig sa surgery. Diba? Sige, surgery? Paano kung hindi ko na ito, paano kung masira yung mga ligaments? Paano, blah, blah, blah. So, pinaproblema ko yung surgery na ipinayo. Until I heard a second opinion. Sabi niya sa akin, naku, wala yan. Maglagay ka lang ng mainit at tubig sa tabo, ilubog mo. Ginawa ko nga, naigalaw ko agad. Tabo lang pala. Kung sumunod ako agad sa first opinion, kaya kailangan natin ng second opinion. Second opinion ni Lord, just have faith. Pag nakakarinig kayo ng first opinion, bagamat hindi kailangan i-dismiss agad dahil baka nga totoo na 6 months na lang, mabuting malaman mo para maihanda mo ang dapat mong ihanda, di ba? Pero huwag ka agad ma-depress. Huwag ka agad maniwala. Get a second opinion. Pag may nagsabi sa iyong bobo ka, hopeless ka, failure ka, you're a wreck, listen to a second opinion. Huwag mong ikortehan ang buhay mo ayon doon sa hulmahan na ibinigay sa iyo ng nagbigay ng first opinion. At marami sa atin mga kapatid, biktima ng first opinion na nadinig natin nung maliliit pa tayo. Nadinig mo sa nanay mo, nadinig mo sa tiya mo, nadinig mo sa teacher, nadinig mo kung kani-kanino. Hanggang ngayon, buhat-buhat mo yung bigat ng first opinion na yon. So, ang second opinion ni Jesus, just have faith. Tapos sinabihang patay na, sabi no, the girl is not dead, but only asleep. At yung nakahiga doon na bangkay, ang opinion ni Lord, sabi niya, arise, get up. At nung bumangon na, ang opinion na ibinigay ni Lord, give her something to eat. Nakita niyo kung gaano ka-thoughtful? Kasi ang mga may sakit noon, mga 2-3 linggong hindi makakain. So talagang nangangalirang, nagbubutot balat. Kaya ang unang inisip ni Lord, matapos balikan siya ng kanyang hiningang nalagot, pakainin. Yun ang second opinion ng Panginoon. No matter what first opinions you've heard about yourself,
that degraded you, made you feel bad, discouraged you, destroyed and dashed your hopes? What do you think is Jesus' second opinion for you? Yun ang hanapin, yun ang pakinggan. And now, this is less than medical, but more of spiritual. Siyempre, dapat tayo makinig sa mga medical doctors. Aral sila, bihasa. But nevertheless, get a second opinion. But hindi na yung medical area ang pinag-uusapan natin ngayon. Yung ating espiritu, yung ating emosyon, yung ating self-image. Kung minsan nag-aaway lang kayo ng asawa mo, yung nanay mo nagalit na galit sa asawa mo, sabihin, wala na kayong pag-asa, makipaghiwalay ka na sa kanya. First opinion. You've got to hear a godly, second, positive opinion para mabalance ang pananaw natin sa buhay. When you hear a negative opinion, that which is hopeless, scary, depressing, gloomy, get a second positive opinion. One that is hopeful, encouraging, and uplifting. And this is the importance of Christian fellowship. Ganun pa man, hindi ko mo Kristiyano o Christian group, positive and uplifting ang ibibigay sa iyong opinion. Misa nga, papabigat lalo sa dibdib, pampasikip ng hininga dahil ginudge ka pa. Ang dami-daming taong sugatan. At siguro marami sa atin, kabilang doon, dahil sa mga first bad opinions that we hear. Ang gamot is Jesus' second positive, uplifting opinion, or the opinion of his people based on the teachings of Jesus. If Jairus listened to and got stuck with the first negative opinion, his daughter would have remained dead. Pag may nagpapayo sa inyo na huwag mo nang pag-aralin yung anak mo, mahina ang utak, pag nakinig kayo agad sa ganung opinion, you would have kept your son or daughter in that situation. Pagka halimbawa nagkamali ang inyong asawa, alam niya naman, nagkakamali kumisan, kahit grabe yung pagkakamali. Nakinig ka sa payo ng kumari mo na, makipaghiwalay ka na, huwag mo na siyang bigyan ng chance. Sisirain lang niyang buhay mo, hawag maaga, get out of that marriage. Pag nakinig ka agad sa first opinion na yon, you would have not given your marriage a second chance. Maraming first opinions tayong naririnig every day. At pag hindi tayo naging conscious, i-label yan as a first opinion, you will no longer seek a second positive, uplifting opinion, and you will get stuck. Kaya mahalaga, nakikinig ang tao, teachable, naghahanap. While seeking objectively and wisely for truth, avoid the negative dominion of prophets of doom. Tingnan nyo, ang laging first opinion ng ating media tungkol sa ating sariling bayan, puro negative. Pag nanonood ka ng news, nawawalan ka ng gana sa buhay, natatakot ka, naiinis ka, nagagalit ka. So why watch it? Ang kailangan is a nationwide boycott ng mga news programs natin that's nothing but unglorified gossip. Mga assassination of character, glorification of the trivial, mga walang kakwenta-kwentang bagay, pinalalaki. So the image of our nation in our own eyes and in the eyes of the world, we are a nation of lawbreakers, a nation that is at the brink of collapse, a nation that is hopeless. Samantalang just 2 days ago, nasa dyaryo, at kung saan-saan pang mga ibang mababasa mo, ang Philippines ngayon ay second fastest growing economy in the world. In the world. Mag-post ka niyan sa Facebook, may biglang kikibo, oo nga, second fastest growing economy, pero bakit mahal pa rin ang pandesal? Oh, another negative opinion na naman. May nadinig ka nagang positive opinion, tatalunin mo naman ibang negative. Ba't hindi ka muna magdiwa kahit 3 minutes? Bago ka mag-isip ng panibago na namang negative thing. Puro negative Sobrang effect sa ating bayan. And even in areas of religion, it happens. Puro negative. Puro end of the world. Puro mga rule of Satan. Puro ang paghahari ng Antichrist. Ang dami-dami nang napagbintangan ng Antichrist at 666. Ayaw tumigil ang mga tao sa kaiisip ng nega. But hindi mo isipin that Jesus is on control, that God loves us. And when you die meet your God. Bakit kailangan laging matakot, laging puro hirap ang iniisip? Avoid the negative dominion of these prophets of doom. Always looking at the half-empty part of the glass, never celebrating the part that is half full.
And then it will shape your values. It will create a frame in your eyes through which you will see life. Avoid words that discourage, that scare, that poison hope and cheerfulness. Avoid hearing it and avoid using it. Because words can be used by Satan to get the life out of us. Matthew 7:7 is very interesting. Ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. But did we know that your thoughts, your feelings could become prayers and therefore could come true? Ang prayer, hindi lang yung, Lord, ito po ang prayer ko in Jesus' name, Amen. No. Pag ang lagi mong iniisip, nakakatakot, actually, ang pinagpe-pray mo, Lord, takutin niyo po ako, gusto ko pong matakot. Pag ang lagi mong iniisip, paghihirap, ang hinihingi mo talaga, paghihirap. Kaya talaga, naghihirap ka nga. Pag ang lagi mong sinasabi, wala tayong pera, mahirap ang buhay, prayer yon. Hindi lamang yung formal prayer na with amen sa dulo ang prayer. Everything you do, everything you say, even your body language, is prayer. Kaya iniingatan natin yan. And because of that, it is possible to pray without ceasing. Ano bang lifestyle mo? It's a prayer. When you're always afraid na mawala ka ng bukas pera, magugutom ka bukas, yun ang prayer mo actually. And dahil sabi, ask and it will be given you, you really receive it. Kaya pinag-iingatan ng mga sinasabi ng salita. Because words are powerful beyond our comprehension. At sabi sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Prayer yung napakahirap ng buhay, anak. Paulit-ulit yan. Yung sabi nun, di naman nawawala sa hirap, ha? Wala tayong pera. Kahit nga meron, nauubos pa, kasasabi. Nadinig kasi ng pera, huy, wala daw siyang pera. Anong tingin mo sa atin? Aba, ewan ko, umalis tayo dito, hindi pala tayo nakikita. Prayer yan. So, believe in the good, the positive, the beautiful. Kung yun ang gusto mo mangyari sa iyong buhay. Philippians 4:8, brothers and sisters, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Why think about such things? Because your thoughts are prayers. And when you pray, it will be given to you. Kaya dapat ang iniisip mo yung maganda, yung tama, yung malinis, yung kaakit-akit, yung kahanga-hanga, dahil yun ang mangyayari sa buhay mo. Body language is a prayer. Kaya pag yung bahay mo ang gulo-gulo, ang dumi-dumi, ang baho-baho, actually ang sinasabi mo, huwag niyo ako i-bless, Lord. Gusto ko tong mess. Gusto ko tong magulo, gusto ko tong mabaho. Kaya hindi ka makakaahon doon. Nakakita na ba kayo ng tao na ang gulo-gulo ng bahay, ang dumi-dumi, na nakaahon sa hirap? It attracts it. Magkakamag-anak yan eh. Hindi naman kailangan maging mayaman ka para maglinis-linis, mag-ayos-ayos. Pero pagka ganun ang lifestyle mo, yun actually ang patuloy mong hinihingi sa Diyos. What you always think about, what you believe in, find ways to become real. Therefore, hope. Dahil yung may hope, yung umaasa, yung inaasahan niya, ang magaganap. Basta tulungan niya rin ang body language, hindi lang ng salita. Sundan niya ng gawa ang kanyang pananalig. May action yung kanyang faith. May nagsabi kay Jesus, Lord, if you can, please make us, heal us. Mark 9:23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Lord, kung kaya niyo po, pagalingin niyo naman ako. Kung kaya? Bakit kung kaya ko ang pinag-uusapan dito, hindi pa ba given na kaya? Kaya. Pero, naniniwala ka ba?
Hindi yung kakayahan ni Jesus ang magpapatupad sa hinihingi mo. Kasi yung kakayahan niya, nandun talaga. Ang ikatutupad niyan o hindi ikatutupad ay ang paniniwala mo o hindi. Naniniwala ka ba? Sabi ni Jesus, everything is possible for one who believes. Yung hindi nakakahango sa hirap, hindi siya naniniwala na makakahango siya. Makakaahon. At dahil hindi siya naniniwala, lahat ng gagawin niya, bagay na doon, hindi na siya babangon, hindi na siya magsisikap, kasi hindi naman siya naniniwala na makakahon siya. Nakita niyo yung mga hirap na estudyante, kahit walang kapera-pera, kahit anong ginagawa, naniniwala sila, makakatapos sila ng pag-aaral nila, nakakatapos yun. Kahit matagal, kahit unti-unti. Kasi kung anong pinaniniwalaan mo, doon ka pupunta. So pinaniniwalaan mo, hindi ka nagagaling. Paano ka gagaling? Ikaw mismo, hindi ka na naniniwala na gagaling ka. Hindi ka na naniniwala na ang anak mo pero may pag-asa. Sinasabi mo palagi, paano nga siya magkakaroon ng pag-asa? Paniwalaan mo muna ang gusto mong mangyari. Kasi pag pinaniwalaan mo na sa iyong isip, sa iyong pananalig, in the other world, in the non-material world, it already happened. Susunod na lang yung physical world. Kaya nga ang sinasabi, our battle is not against flesh and blood, but against principalities, powers in the air. Ang tunay na labanan ay hindi dito sa physical world, sa spiritual world. And what is the spiritual world? Your mind. Doon nagaganap ang lahat ng temptation. Kaya pag sa loob ng utak mo, bumigay ka na sa temptation, bukas, susunod na yung katawan mo kasi bumigay ka na eh. Pero pag sa isip mo, hindi ka bumigay, hindi susunod ang katawan mo ano man ang mangyari. Sa isip ang lahat. So ang tanong, ano ang pinag-iisip natin? Ano ang pinapayagan nating mga isipin na pumasok sa ating utak, ibinubulong, isinisigaw, pinapaulit-ulit ng lahat ng tao sa ating paligid? Remember this, 99% of the time, when people talk to you, they really like to colonize your mind. Pag kinakausap ka ng tao, ang gusto niya, tuparin mo yung gusto niya. Kinokombinsi ka niya, inuutukan niya, dinadaya ka niya, nililito ka niya, pinipilit ka niya. Basta't ang mahalaga, yung utak mo mapasunod niya sa iniisip ng sarili niyang utak. People like to colonize your mind. Always be conscious of that. When advertisements talk about napakasarap ng hamburger na ito, gusto ka nilang pabilhin. They are talking to your mind to colonize your mind and to appeal to your need. Pag ipinakita ang ganitong produkto na gusto mo magkaroon ka rin, nagtagumpay sila na i-colonize ang mind mo. Meaning, sila ang pumipili kung anong thoughts ang ilalagay sa loob ng yung brain. At ang mga kausap natin, ganon. Halos lahat. Kaya ka kinakantahan ng singer, kaya gumagawa ng song ang songwriter para yung iniisip niya, ilipat niya sa utak mo. Kaya may mga political talk para mapaboto ka ng politician. Kaya meron mga ideological talk para kung ako ay communist o socialist o capitalist, yung iniisip ko lumipat sa utak mo at gawin mo yung gusto kong gawin mo. Agawan ng utak yan. Kanina mo binibigay yung utak mo? Dapat pinipili. Kung minsan, pagka may pangalawang asawa ang tatay o nanay, inaagaw niya yung utak ng tatay at nanay laban sa mga anak. Ang mga anak mo, blah, 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 bulong ng bulong si stepmother. Pag nagpadala naman si tatay, hindi siya conscious na, kino-colonize mo ang utak ko para lumayo ang loob ko sa mga anak ko. Lalayo nga loob. Conscious ka dapat. And Satan is always at work. Maraming first opinions na ibinibigay sa atin, si Satan, ang ginagamit lang niya, bibig ng iba't ibang mga tao, sometimes media, sometimes internet, pero ang gusto niya, makuha yung utak natin. At anong gusto niya mangyari? Mawalan tayo ng pag-asa, maligaw tayo, mawalan tayo ng focus sa tama at maganda, sirain natin mga buhay. Kaya dapat, lagi kang hihingi ng second positive opinion from Jesus. Para makontra mo yun, sobrang daming negative opinions na yan.
Dahil pag diyan ka nakinig, manlulupaypay ka, manghihina, masisiraan ang loob, magagalit, matatakot, Satan succeeds. Because he is like a roaring lion seeking someone to devour. And when you do not watch it, you get devoured through your thoughts. It's really a warfare for your thought, for your mind. So, sabi ng Panginoon, maniwala ka. At ang paniwalaan mo dapat yung tama, yung maganda. Huwag mong paniwalaan yung pangit. Kasi ang paniwalaan mo, yun ang matutupad. Luke 17:6, he replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Whether literal or metaphorical, Jesus is saying, when you believe, the impossible becomes possible. So avoid people and things and experiences that give you negative thoughts and feelings. Ang effect sa'yo ng panonood ng horror, natatakot ka, bakit ka nanonood? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ang effect sa'yo, pag sumakay ka dun sa mga sasakyan na ipinaikot-ikot ka, iwinawasiwas, iwinagwag, pinagulong-gulong, nahihilo ka, bakit ka sumasakay? Mabuti pa, sumakay ka ng bus. Pagbaba mo, may narating kang iba. Yung mga sinasakyan niya, pagbaba mo, nandun ka pa rin. Wala ka namang napuntahan. Nabasa ka pa ng suka ng katabi mo. And yet, people continue to do it. Marami tayong pinaggagawa na dapat nating isipin. Talaga nga ba? Tama nga ba? Maganda nga ba? Anong bayad? Pag nagkaroon ako ng thrill na gusto ko, kasi usually ang laki ng bayad. Merong isang estudyante, absent ng absent. Isang buong SEM, puro absent. So, dinrap lahat ng subjects. Pero araw-araw umaalis, humihingi ng baon. Nung susunod na SEM, mag-e-enroll na siya. Sasamahan siya ng ate niya para mag-enroll. Kasi nga, medyo delinquenting bata ito. Hindi niya maamin-amin na hindi siya nakatapos ng previous SEM. Malalaman na dahil pupunta sila sa school. So, ang ginawa niya, pumunta muna siya sa toilet, public toilet, nagbaril doon. Kasi yung ginawa niya, hindi niya maharap. Hindi siya kumuha ng second opinion na positive. Na kung talagang sinabi lang niya sa tatay niya, hindi po ako nakapag-enroll, pero kung dahil hindi ako makaka-enroll uli o dahil sobra ako mapapagalitan, magbabaril na lang po ako. Sasabihin ng tatay niya, huwag ka na magbaril. Sige na, mag-enroll ka na lang. At least kumuha ka na ganong opinion. Ang mga bata, hindi nila alam kung gano'n sila kamahal ng mga magulang, nagpapakamatay dahil doon. Meron pang isa. Sa subdivision nila noon, sa kalaliman ng gabi, bumaha dahil malakas ang ulan. Walang kamalay-malay yung isang anak ng isang istriktong tatay. Ang kotse nila lumubog sa baha. Nung makita niya yung kotseng lumubog, alam niyo gusto niyang gawin? Magpakamatay. Hindi niya maharap yung tatay niya na mahigpit, baka siya mapagalitan. Kulang lang siya sa positive second opinion about his own father or from his own father. Maraming buhay na nasisira kasi hindi tayo kumukuha ng second opinion. Bago kayo gagawa ng anumang drastic, get a second opinion and make sure that it is a godly opinion. Kayo man, kung anong gusto niyong gawing desisyon, meron kayong mga gagawin, always get a second opinion. Sometimes, the second good opinion is the one that negates what you want to happen. Halimbawa, meron ng utuna sa'yo na mag-invest ka sa negosyo niya. Bilib na bilib ka na. Kukuha ka naman ng second opinion na, huwag ka mag-invest dyan kasi ganun. Because, kadalasan, yun din ang godly opinion. Yung pumipigil sa'yo na mag-take ng mga risk. Pero meron naman na godly opinion na ina-encourage ka mag-risk kasi doon merong profit. Kaya kailangan natin ng discernment. But whatever it is, with or without discernment, always get a second opinion. Kahit ano pa, pag gustong-gusto mo ang isang bagay, lalo kang dapat makinig ng isang opinion na kontra doon at bigyan mo ang sarili mo ng chance sa pakinggan yun, analyzein yun, dahil baka yun ang maging salvation mo from destruction, the opinion that is contradicting your own desire.
Pero di ba madalas ayaw natin makinig ng opinion na kontra sa gusto natin? Ang gusto lang natin yung ayon, yung payag, yung kakampi natin. Dapat may second opinion para may balance. So beware of and avoid people who tend to make you and others feel bad. That make others look bad and infect you with pessimism and hopelessness. Iwasan ang ganung mga conversations, iwasan ang ganung mga tao na lagi ang effect sa inyo, sumasama loob mo, pinapapangit sa tingin mo ang ibang tao, tas hinahawa ka sa kanilang mga negative na pananaw sa buhay. Avoid ungodly talk, bad language, bad topics. Because a bad tongue is not bad. James 3:5, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. So be blessed by people who encourage, strengthen, and affirm your positive outlook, especially your faith in God and the good. Precious gifts from heaven, yung mga tao na nagpapalakas sa ating loob sa paggawa ng tama. Hindi yung nagpapalakas ng loob sa paggawa ng mali. Yung mga tao na bumubuhay sa iyong pag-asa, nagpapasaya sa iyo. Mahalaga yung ganung mga tao. And we should also encourage and empower and uplift others with a positive spirit. Hindi lang tayo ang biktima ng negative first opinion. Madalas tayo ang nagbibigay ng negative first opinion sa mga tao. And most of the time, we are not even aware of it. That we are becoming instruments of the devil. Kaya ang sabi sa 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Pagpalakasan ng loob, magtulungan, itaas ang isa't isa, huwag ibaba. And do not be a prophet of doom. Be an angel of light. Give the discouraged, give the hopeless, honest, second, positive opinions. Walk into a room and brighten it with your positive presence. Make people's lives happier, more worthwhile because of your positive presence. Because the children of God must be light of the world, gifts of heaven to earth. At tayo ang magandang daluyan ng ganung mga pagpapala. Barahan nyo ang mga negative na papunta sa inyo. Barahan nyo rin yung mga negative na galing sa inyong gusto nyo papuntahin sa iba. And let hope, let faith, and let cheerfulness rule our lives. That is God's will for us. Sabi ng Panginoong Jesus, I came that you might have life and have it abundantly. Therefore, we should always seek a balancing opinion so we can make the best decisions. Dear God, we thank you that you want to spare us from trouble. Gusto niyo kaming iiwas sa mga gulo, mga hirap na hindi naman kailangan. Turuan niyo kami, Lord, na magkaroon ng bukas na mata at tenga para makakilala ng negative at positive opinion. At pahalagaan, kahit negative opinion, kung yun ang kailangan namin, para maitama ang akala namin ay napakaganda na pero hindi naman pala talaga positive na direksyon ng buhay. Give us discernment. And when we lack discernment, when it is not abundant, always teach us, Lord, to at least get a balanced point of view, to hear both sides, to study both options, to get second opinions. Pagbulay-bulayan natin ang mga kapatid sandali, nang lalo nating pakinabangan sa ating personal na buhay. Lord, as your people bow before you and ponder the personal application of this timeless truth, bless us with wisdom.